Ngayong araw nga mga daga, dito sa episode ng Voltes 5, grabe no, hindi na naman tayo pinahiya ng Voltes 5 Legacy. Kasi nga, eto nga yung katapusan, kumbaga malapit na talagang magtapos. Kaya binibigay na talaga sa atin lahat at sinisiksik na talaga yung bawat episode, no? Sa totoo lang, no, naiiklian ako ng mga episode ngayon, mga daga. Katulad nung mga ibang araw, no, katulad nung Lunes, medyo maikli na talaga. Pure of flashback ang nangyayari. At sabi ko nga rin mga daga, no, intindihin na lang din natin kasi nga alam natin na pinagkakasya na lang talaga ito sa 5 days, no? At pag natapos ko tong video na to, mga daga, meron na lang 3 days. Sabay-sabay natin i-countdown na 3 days na lang daga. Konti na lang talaga, sobrang konti na lang. At sa episode na to, mga daga, meron lang tayong 2 pointers, no? 2 pointers lang na tingin ko ito lang yung mahalaga at ito lang yung napansin ko talaga ng sobra dito. Kasi halos naman yung iba dito, mga daga, napanood na natin talaga sa anime, no? At dito naman, mga daga, pinakita lang din naman yun, no? Kung paano nangyari yun, mga daga. Pero maganda naman itong live action talaga, no? Hindi naman talaga natin masisisi yan, daga. At napanood nyo naman yung lahat, di ba? At isa pa, daga, dagdag ko lang, grabe pa rin talaga yung scene, no, dito sa planetang Busan. Kumbaga may nakikita akong mga resemblance na parang napanood ko na talaga sa ibang anime, no? Parang may something talaga ako na hindi ko lang alam, kung hindi ko lang din sure kung anong anime ito, pero parang nakikita ko siya na ganun yung pagkakagawa niya. Yung iba nga, sabi sa comment section natin kahapon, no, Gundam Wing, di ba? Yung laban ni Voltes 5 dito sa Kalawakan. Ako naman napapaisip ako na oo nga, no? Pwedeng Gundam Wing talaga. Kasi halos dun talaga yung laban ng Gundam Wing, no, sa Kalawakan, di ba? Kaya naman, mga daga, ang daming bumalik talaga sa isip ko. At dahil dyan, mga daga, simulan na natin yung pinakauna nating pointers. At ito, yung tank build, no? Yung tank build ni Voltes 5. Dito, mga daga, nakalimutan ko na kung ito rin ba yung napanood ko sa anime. Kasi hindi ko nga binalikan Pero alam ko na may ganito rin talaga sa anime. May naaalala pa kasi ako na parang ganito rin yung itsura nito. Parang pinapaalala sa akin ito yung Daimos, no? Yun lang yung nasa isip ko, mga daga. Pero naaalala ko rin talaga na meron ng ganito itong Voltes 5. Hindi lang ako sure, di ba? Hindi na ako sure kasi sobrang layo na talaga Ang mga sure ako dito yung ibang kwento nito. Yung mga ibang nangyari dito bago magkatapusan. Sure ako doon. Pero dito, mga daga, nakalimutan ko na to, itong humiga si Voltes 5 at naging tank build, no? Pero naaalala ko, may hapyaw na naaalala pero hindi na ganun kalinaw. Kayo, mga daga, i-comment nyo sa baba kung naaalala nyo rin ba yung tank build ni Voltes 5. At dito nga, mga daga, napansin ko rin dito na ang dami na talagang nangyari dito, mga daga. Nandito na yung sinalakay nila yung Busan, nagsama-sama na sila Dr. Hook, si Gart, tapos sinundo nila itong si Rotgar, di ba? Ang dami na talaga nangyari dito. Nag-aklas na rin yung mga Maharlika. So dito, mga daga, yung mga parte na yon hindi naman na natin dapat pagkwentuhan yun kasi nga alam na natin yung kwento na ganun, no? So wala nang bago doon. Pero dito talaga sa laban na nangyari dito, mga daga, talagang napansin ko na sobra talagang pinaggastusan, you know? Alam niyo yun yung sa dami ng tao, sa dami ng venue. Alam kong isang lugar lang to, pero yung mga nangyari dito, mga daga, talagang ginastusan talaga kung makikita nyo, no? Kaya tingin ko rin yung ibang bagay dito, katulad ng mga nagsasabi na yung Beast Fighter, wala, no? Yung ibang Beast Fighter, wala. Tingin ko naman, pwede naman na, no? Kahit wala yung iba na yun. Basta itong kwento lang, itong last na kwento na to, mabigyan talaga ng justice, no? Para sa akin. Kasi nga, itong last na kwento na to, dito na talaga makikita yung sinasabi natin buod, parang buod nung kwento, no? Para sa akin ganun kasi yun Kasi nga nung mga kalagitnaan pa lang, daga, o kaya mga umpisa ng palabas ng Voltes 5, hindi pa natin yung maintindihan nung bata tayo. Pero ngayon yung tatlo, no, yung last 3 episode, kaya nga yan binan. Kasi parang yan yung buod kung ano ba talaga yung nilalaman nitong Voltes 5, no? Kung ano ba talaga yung kwento, kung para saan ba talaga at ano ba talaga yung pinaka-mission nito ni Voltes 5, di ba? So dito, mga daga, kailangan nila to, ma-execute nila ng malupit. Yun yung para sa akin dito, mga daga. Kayo, mga daga, saan ba talaga yung gusto nyo? Yung panimula, yung gitna, o itong last 3 na rin? Itong last 3 episode ng Voltes 5. I-comment nyo yan sa baba. Anong gamit ba ang pwede nating dalhin para dalhin yung mga maliliit na bagay? Mga bagay na madalas natin makalimutan. Mga bagay na minsan importante talaga sa atin. Tulad ng susi, ID, USB, at cellphone. Lalo na ngayong hindi pa rin natin masasabing safe na tayo sa pandemic na dumaan. Di ba kailangan din natin ng alcohol spray? At sabi nga ng iba, coin purse. Importante din ng coin purse. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo nang dalhin yan, pero with style? Pinapakilala ko sa'yo, Lanyards by Mousetrap Clothing Line. Pero daga,
Alam ko sasabihin mo. Pwede ko namang ipasok sa bag. Bakit sa lanyard pa? Teka, ibahin mo ang lanyard na to. Bukod sa matibay, maganda ang pagkakagawa, ako ang nag-design ng lanyard na to. At para sa akin, hindi ito ordinaryong lanyard. Dahil dito nakalagay ang logo kung saan tayo nagkakilala. Dito nakaukit kung saan lahat nagsimula, at ito ang magpapatunay na hindi lang tayo pinagtagpo-tagpo kundi pinagsama-sama din tayo sa iisang hilig natin. Isa na lang sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi lang ang lanyard na ito ang pahalagahan mo, kundi ang mga panahong nagkausap tayong lahat at ang mga usapang na ibalik ka sa pagkabata mo. Daga, tandaan mo, hindi sa presyo magkakatalo, kundi sa sentimental na halaga sa atin ng bagay na to. At dito nga mga daga, pumunta naman tayo sa pangalawang pointers natin. Ito yung last pointers natin mga daga. Walang iba kundi yung pagkawala ni Zandra. Kasi mga daga, napakaganda ng nito, napakaganda ng kwento nitong pagkawala ni Zandra. Dito nga mga daga, makikita natin na bago maipaglaban itong si Jomfrey o pumunta dito kay Zambujil, no? Makikita nating pinipigilan talaga siya ni Zandra. At sa anime nga, nangyari talaga yun mga daga, May spaceship pa nga na gusto nilang tumakas, 'di ba? Tatakas sila na may laman na yung pagkain, lalayo sila diyan sa Busan at sinabi rin yun ni Zandra dito Pero nga dito mga daga, parang mas dama natin, na nasa panganib na talaga itong Busan at kailangan na talaga nilang umalis. Pero itong si Prinsipe Zardos, hindi nga kasi may paninindigan to si Prinsipe Zardos mga daga, At yun yung napansin ko rito mga daga, na ito nga yung bagay na magpapahamak dito kay Zandra. Nakita rin natin mga daga na nagsisisi, hindi naman nagsisisi itong si Zardos, parang nalulungkot siya dahil nawala nga itong huling kasama niya, Ito na yung last na kasama niya, Ito pa yung mahal niya, ito yung taong mahal niya. At dito rin mga daga, mapapansin natin, bago sila pumunta dito kay Zambujil, nasira yung shield ni Zandra. Magandang detalye yun mga daga. Sa anime, wala na ako matandaan kung may ganon o wala. Kung nasira ba yung yung shield ni Zandra, parang wala namang yatang ganon na naganap. O kung meron man, pa-comment sa baba. Pero dito mga daga, mapapansin nga natin yung scene na yun, nung nasira yung shield, talagang finocus yung scene na yun, para lang malaman kung bakit tinamaan ito ng piw-piw. Kasi nga hindi na niya nasalag kasi nasira nga yung pangsalag niya. So magandang detalye yun mga daga. At nung nawala na nga itong si Zandra, umiiyak dito si Zardos. Maririnig din natin mga daga na itong si Zandra sinabi talaga yung pagmamahal niya. Pero sa anime, ang alam ko hindi niya nasabi yung pagmamahal niya kay Zardos. Yun ang alam ko kung nakalimutan ko na kasi talaga mga daga. Kaya i-comment nyo sa baba, tulungan nyo rin ako, para may conversation tayo sa baba at sa mga nakakaalala pa. Pero mga daga, grabe yung nangyari dito. Grabe yung scene, yung music dito kay Zandra. Parang tingin ko sa lahat ng mga kasama ni Zardos, ito na yung pinaka nakakalungkot, yung kay Zandra. Medyo nakakalungkot tong kay Zandra, Medyo tinablan ako rito. Yung kay Draco parang wala lang Yung kay Zul parang wala lang din. Kay Homestuck wala lang din, di ba? Pero dito kay Zandra meron kasing nabuo dito May nabuong pagmamahalan dito kay Zandra at kay Zardos, 'di ba? Kay Najmi, 'di ba? Kaya kahit papaano tinatablan tayo ron. Kung ako lang ang tinatablan, edi ako lang. Pero kung tinablang kayo, edi okay. 'Di ba? At dito nga mga daga, mapapansin din natin na umalis itong si Zambujil pagkatapos niyang tinamaan ng piw-piw itong si Zandra. Kasi sinubukan pa ni Zandra na patamaan ng piw-piw itong si Zambujil pero nakatakbo na talaga So dito mga daga, wala na, dead end na para kay Zandra dito. At ito na nga yung pamamaalam ni Zandra. Grabe kung iisipin talaga natin mga daga, naubos talaga yung kasama ni Zardos. Naubos as in wipe out. Wala nang natira sa kanya at siya na lang yan sa dulo, 'di ba? Hindi ko alam kung paano nila tatapusin tong kwento at yun yung gusto nating makita, Yun din yung kinakaabangan ko. Yun yung inaabangan ko talaga dito mga daga. Kung paano nila i-execute itong dead end, itong end ng story na to.
Kaya sobrang excited ako dito mga daga, no? Dahil 3 days na lang talaga at patapos na itong Voltes 5 Legacy. So ayun mga daga, no? Tingin ko hanggang doon na lang tayo. Sobrang ikli lang talaga ng review na to kasi wala naman na tayong masyadong i-review dito mga daga eh. Kasi ito na yung pinaka-importante at ito yung mga scene na hindi talaga natin pinalagpas nung bata tayo. Lalong-lalo na yung mga umabot talaga nung 1970s, no? Yung mga 70s talaga dyan na hindi talaga nakaabot nung last 3 episode na yun. Kaya dito ito para sa kanila napaka-importante ng last 3 episode na to. Kumbaga itong katapusan ng kwento ng Voltes 5. So napakahalaga yun sa kanila at sana hindi ito sirain ng Voltes 5 Legacy. Sana ibigay nila yung pinakamalupit, no, na execution nila ng ending nitong Voltes 5. So yun lang mga daga. Kayo, i-comment nyo sa baba anong naramdaman nyo dito sa Voltes 5 Legacy episode ngayong araw. And syempre mga daga, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Kung gusto nyo lang naman, pero i-subscribe nyo na, okay? At kung gusto nyo umorder ng MTCL lanyard mga daga, available pa rin yan, no? Yung link nasa description, okay? Paano ba yan mga daga? Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Peace!